Anong mensahe ang kailangang marinig o malaman ng mga Aries sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Wala masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayong 2 of Pentacles, Queen of Swords, Page of Swords. Dahil marami ang tao, di energy sila. Energy na lang tong mga to. Wala pang bida sa ngayon. Tingnan natin kung may lalabas na ibang court card mamaya. Pero sa ngayon, 2 of Pentacles, Queen of Swords, Page of Swords. Ano tong 2 of Pentacles? 6 of Wands. 9 of Cups. Ayusin ko lang tong ilaw. Kaya lang madilim. Ayan. So, ano nga ba ulit? 2 of Pentacles, ano? Saka 6 of Wands at 9 of Cups. Anong meron dito? So, sa period na to, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, pero may someone na nagbabalance or nagbabalance ang priorities, options, responsibilities. 9 of Cups. Ibig sabihin, may wish siya dito na maaring tina-target kasi may 6 of Wands dito. May kinalaman sa success o victory. Ano kaya yan? Or recognition. Maganda kung magdadagdag tayo ng ibang detalye. So, pwedeng maiba pa yan. Kaya lang kasi, medyo nahirapan akong alamin kung ano ba yung meaning nitong mga to. At anong subject natin? Career ba? Relationship, friendship, pamilya, kapitbahay, etc. Tree, coffin. Itong dulo ay anchor. Ayan ang binabalance niya dito. Probably career. Kasi ang dating matagal na siya dun sa work niya. So may someone na ganoon. Whether kayo mismo to or someone na malapit sa inyo. Kung alam nyo sa sarili nyo, wala kayong work. Di dun to tatama sa someone na malapit sa inyo na may work. So again, matagal na yung work na yon or business. Ngayon, napapaisip-isip dito yung bida natin. What if mag-iba siya? Mag-iba siya ng career. Meron siya kasi ditong parang interesado siyang bagong work. Kaya lang din niya rin ma-let go at the same time yung isa. Siguro dahil permanent na siya doon or sabihin natin
nakakapanghinayang kung i-let go kasi matagal na nga yung business o work. Kaya ayun, nagbabalance siya dun sa Two of Pentacles dito. Ayan. Ito yung ilaw. Ayun, ganun ang tinakbo nito. Naging salabahan siya. Hindi niya alam kung anong pipiliin niya. Kung let go na ba yung current or i-pursue yung gusto niya talaga, or passionate siya na career. Pero sa ngayon kasi dahil 2, di nag-iisip pa lang yan. Binabalance pa lang niya. Hihintay pa siya ng result in a way na anong mas better. Binabalance niya pa yung pros and cons Ganun. Ngayon, Queen of Swords. Ito, may tao na tayo. So, ang bida natin ay, teka, baka court card din yung lumabas. Tao rin to. So, wala pa tayong bida. Pareho silang tao, kaya energy sila pareho. So, Queen of Swords. So, tatlong energy to. Queen of Swords, Page of Pentacles, at Emperor. Well, meron na siyang decision dito. Kaka-decision na siya. Kasi may Page of Pentacles dito pag ganon, ano siya, parang gusto niya mag-explore sa topic ng career. Which is, yun na nga talaga yung ginagawa niya, di ba? Or whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pero dun siya magka-come up sa conclusion na piliin yung nagugustuhan niya. Na para bang magti-take action siya dito sa Emperor. At willing i-face ang consequence. Papaka-responsible siya sa decision niya, whether maganda yung ibunga ng outcome or hindi. Basta ready siya. Ready siyang i-pursue yung kanyang nagugustuhang career. Asa na ba yun? Wala na. Ito nga may wish kasi siya dito. Ito, recognition. So, feeling niya dun siya ma-recognize sa bagong work or business or anything na may kinalaman sa career. Ngayon, dito tayo sa Page of Swords. Umikot to. Mayroon dito. Three of Swords. Teka. Page of Swords. Eight of Swords. Ay, tingin ko ito na yung far future. Ito yung near future natin, di ba? Dito sa una, may nagugustuhan siyang ibang work, di ba? Dito, ipapursue niya yung nagugustuhan niya. So, again, nagbabalance siya nung current at new. Hindi niya alam pa sa ngayon dito kung ano pipiliin. Pero dito, nag-come up siya sa conclusion na yung bago na lang. Ngayon, after ng period na to, dito papasok yung far future. Okay? So after ng period na to, onwards, tingin ko papalpak siya. Kaya wag na lang. Kasi nandito yung
Page of Swords, parang bad news. At ito may kinalaman sa heartbreak. At ito, Eight of Swords, na parang feeling trapped siya. So, bakit feeling trapped? Kasi yan papasok yung anxiety, depression, na iniisip-isip niya lagi yung ginawa niyang aksyon na kamali siya. So, lagi siya nagwo-worry. So, again, wag na lang. Since nakikita na natin anong pwedeng outcome ng ganitong sitwasyon, wag na i-pursue. Diba? Kaysa yung tawag dito, wala tayong idea sa ibubunga ng outcome. Dito mayroon na tayong warning sign na hindi maganda yung hinaharap kung magre-resign at ipupursue yung nagugustuhan ng iba sa inyo, lalo't may global crisis ngayon, di ba? Nagkakagulo dun sa Middle East. May war nga. So, naapektuhan yung gasolina. So, hindi lang naman tayo, kundi buong bansa. Buong mundo. So, pag ganun, hindi natin masasabi kung magbabawas ba ng empleyado ang mga company. Kasi, tataas ang bilihin. Siyempre, tataas din gastos. So, pag mataas ang gastos, kailangan nilang magbawas ng tao para makatipid. Ay, hindi natin masasabi kung ano pang pwedeng mangyari, di ba? Sa period na to, hindi natin din masasabi kung matatapos na ba agad-agad yung war. At kung sakaling matapos, makakabalik ba agad sa normal na price ng gasolina, di ba? So, maraming pwedeng senaryo or dapat isaalang-alang. Pero again, tingin ko mag-stick na lang sa work regardless kung anong klaseng work yung meron yung bida dito. Kasi nga mahirap maging impulsive dahil panahon ng kagipitan ngayon. So, kung sakaling walang tatanggap, di ba, di natin nga masabi kung may mag-hire ba na new applicants yung mga company or government. So, baka matenga yung iba sa inyo, hindi naman natitenga ang gastos, di ba? Lagi kang kumakain, magbabayad ng kuryente, tubig, kung ano nang babayarin, upa. Kaya maganda kung wag na lang, wag na i-pursue. Pwede naman sa ibang panahon i-pursue yung nagugustuhan dito sa part na to. Naghahangad kasi ng better salary or recognition yung bida natin, pero kasi hindi pa panahon. Pwede naman sa ibang panahon, wag lang ngayon. Siguro kapag natapos na lang yung global crisis, di ba? Pero sa ngayon, wag muna. Dahil di pa tapos So, pag na lang, wala nang masyadong problema, di sakay pursue yung gustong career. Pero ngayon, wag muna. Kasi nga papalpak. Baka hindi makahanap ng ibang work. Or kung sakali mang makahanap man, maliit sa expected salary. Ngayon, dahil maraming babayarin, baka kagatin na ng iba sa inyo yung maliit na offer. So, useless, diba? Kaya magtiyaga na lang sa existing na work sa ngayon. Pero wait lang. Dito tayo sa susunod na deck. Bihira ko kasi gamitin to. Ano pang mensahe ang makukuha natin dito? So, kanina career, no? Career reading. Dahil career reading, wala nang yun.
zodiac sign. Kasi wala namang ano eh. Other person, kundi yung Aries lang yung bida. So, dito, tingnan natin. Ano mapipick up kong energy. So, pwede magdugtong to dun sa kanina. Pwede rin hindi. Ano to, purpose, action. Ring. Purpose, action, ring at moon. Purpose, action, ring at moon. Well, maraming pwedeng case dito. Parang alamin. Yung action dito ay alamin kung anong purpose. 'Di ba? Pero dito sa dalawang card na to, tingin ko all about career to. Career, marriage, love life. Alamin kung ano bang gusto nila talaga sa mga topic na yon. So ganun dating. Kasi may mga tao na minsan hindi nila alam ano bang gusto nila talaga. Ngayon, hindi nila alam, mapasok sila sa mga sitwasyon na sa huli na nila na-realize yung gusto pala nila. So, late na, di ba? Napasok ka na sa gulo. Hindi mo pala gusto yun. Pero napunta ka na doon. Kaya, wag pumatos agad-agad ng trabaho na hindi mo pala gusto. Or tao, literal na tao, karelasyon. Kung di mo naman pala totally type. Or wala sa standards mo. Or else, edi trouble yun. Mahirap umalis. Lalo kung career yan, edi tawag dito, pasok ka na sa kontrata, mahirap umalis. Kung relationship naman, sabihin natin yung karelasyon pala may mental illness or possessive, seloso, mahirap alisan yun. Maganda dating, alamin ang purpose. Yung action ay alamin ang purpose in a way na alamin kung anong gusto ba talaga sa buhay para hindi mapa-trouble. Ayun. Ito, enthusiasm. Creation. Ano yun? Hindi naman necessarily bad card agad to. Depende sa context daw. May context pala yan. Para masabi mo kung ano ba talagang meaning, saan siya fit. Ano to? Enthusiasm, creation, weep, a child. So, ano to? Well, ang tingin ko, kakaroon ng curiosity, passion ng iba sa inyo. Or attention sa topic ng creation. Ano to? Paano to papasok? Kasi ito magiging new beginning New start. Maging enthusiastic sa topic ng creativity. Lalo na kung ang creativity ay may kinalaman sa anything na paulit-ulit. So, paano yung paulit-ulit na yan?
Sabihin natin, naglilinis, nagsusulat. Naglilinis, nagsusulat, nagsasayaw, nag-edit. Ano pa bang paulit-ulit? Ayun, basta mga ganong sitwasyon na hindi masyadong kailangan ng super intelligence. Paulit-ulit mo lang siyang ginagawa. Singing, creativity rin naman yun. Yung kinikreate mo na passionate ka na lang. Kasi intense din naman to intense feeling. So, depende. Parang ang dating ipapursue ng Aries yung passion nila. So, depende kung anong passion ba nila. Passion ba nilang magsayaw, kumanta? Ano pa ba mga talent na lang siguro? Depende kung anong talent ang gusto nilang gawin. Pero nandito kasi yung intense feelings, paborito ba nilang gawin? Lalo na kung childhood, ganun na yung paborito niya. Bata pa lang siya, yun na yung passion niya talaga. So, pwedeng ganun, case to case basis. Pero kung di ganun, na mula pagkabata, yun na talaga yung dream niya, edi magsisilbing new beginning, new start. Na-pursue nga yung kanyang talent or favorite na gawin. Anyways, (22 minutes na pala to. So, dahil 22 minutes na to, dito na tayo sa last deck ko. So, babasahin ko na lang tong, saan ba yun? Ito. Deck na to. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. So, sabi, mysteries. Unlock ancient secrets. The past holds the keys to your future. Sabi naman dito, intuition. Embrace your intuition and the power of the feminine divine. Trust your inner guidance. At ang huli, enlighten. Illumination is near. A period of enlightenment and clarity awaits. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.